Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 8,399 subscribers. Konti na lang guys, maabot na natin yung 9,000 subscribers mark. And this is not impossible. Of course, with your help, we can be able to attain these milestones. God bless you all. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. Mag-iingat po kayo lagi, no? So pag-usapan po natin today ay yung with regards po dun sa SOCA, no? State of the city address. State of the city address, no? Kasi kung may SONA tayo, State of the Nation address, ito meron naman tayong State of the city address. Okay? So sa Maynila, no? So ibininda ni Mayora, no? Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, no? Kasi Pangan na po to kasi nagkaasawa na, no? Pero Lacuna pa rin minsan ang ginagamit niya, no? Ang kanyang tagumpay sa mga nasagawa sa ilalim ng 3 taon, no? Hindi lang pala 1 taon, 3 taon daw, no? Panunungkulan bilang ina ng lungsod. Bakit 3 taon? Magta-3 taon sa 2025, no? Panunungkulan bilang ina ng lungsod ng kanyang ikatlong State of the City Address na ginanap sa Philippine International Convention Center, PICC, nitong Hulyo 30. Bakit Maynila pa ba yun? Yata, no? Parang boundary yata yun, no? Boundary yata, no? So sa kanyang SOCA, kinilala ni Mayor Hani ang pagsisikap ng pamahalaang lungsod, katuwang ang bawat departamento na maisakatuparan ang lahat ng mga programa at proyekto para sa bawat Manileño. Ayun, yan po ang problema, no? Yung parang hindi maramdaman, no? Hindi maramdaman ng mga batang Maynila, no? Ako po, nagtatanong-tanong din po ako sa ating mga kamag-anak, kakilala diyan sa Maynila, no? Parang walang maramdaman. Kumbaga, kung meron man, iba kasi ang priorities ni Mayora, no? Naiintindihan din naman natin, no? Pero in a way, in terms of infrastructures, in terms of aesthetics, no, parang wala, no? Sa ilan lamang sa binida ni Mayor Lacuna ang maiangat at masinop na paglalaan ng Special Education Fund para sa mahalagang pangangailangan ng mga mag-aral, katuwang ng City School Board at ang pagpapatapos na nasimulang pagpapagawa ng mga moderno at makabagong gusaling pampaaralan ng pagbibigay ng mga kagamitan sa mga mag-aaral at guro. Yan ang problema. Yan pong natin, no? Dahil nga po si Mayora ay after Yorme, no? So maraming napagawang building si Yorme at ilan dito ay talagang inimbitahan din siya. In fairness naman, inimbitahan siya para naman makita ng mga tao na talagang tuloy-tuloy lang ang serbisyo, no? Yan. Okay, so nagbalik eskwela na, so nagkaroon ng mga siguro mga binigay, no, ibinibigay sa mga guro at mga estudyante, no, sa tulong ng Division City of Schools of Manila. Tumanggap sila ng 300,000 mga batang Manileño na magbabalik eskwela. So challenge din po sa kanila 'yon, no. Hinihiling ko lang muli na ang layunin natin para sa isang magnificent Manila ay maitaas ang kalidad ng curriculum sa ating mga public schools. Maganda po yan. Yan ay upang tumaas din ang antas ng bawat magsisipagtapos mula sa ating mga pampublikong high schools nang sa gayon may pagmalikin natin ng tunay. Tama naman, marami po magagaling ng mga batang Manileño na ang lahat ng kwalipikadong makapasok sa ating mga kolehiyo sa Maynila ay pulos mga tunay na anak ng Manileño. Tama din naman. Pero there is nothing wrong with helping other constituents. Nabanggit din niya na kinilala ng Manila City Library, most innovative public library for inclusive library programs and activities, at nag-first place din sa ngayon 2024 sa Gawad Pampublikong Aklatan. Maganda po yan. Nagbigay din ng sapat na oportunidad sa trabaho at negosyo tungo sa maunlad na buhay at matatag na pananalapi ng pamahalaan. Siguro maganda rin naman talaga din yon ang kalinga ng komunidad na isa sa programa sa ilalim ng kanyang liderato kung saan pinaigting ang serbisyo publiko ukol sa kalusugan, karunungan at kapakanang panlipunan tungo sa
kalinangang pangkatauhan. Yan. So yun dito makikita mo yung sa State of the City Address na talaga magkaiba ang priorities ni Mayora Hani Lacuna at si Yorme. Napapanatili rin ng kalinisan ng kapaligiran tungo sa ligtas na pamayanan at may kahandaan sa anumang kalamidad sa tulong ng Disaster Risk Reduction and Management of Manila. Ayan, hindi po tayo sumasang-ayon dyan, no? Kung napapanatili ang kalinisan sa Maynila. Nako, hindi po totoo yun. Makikita mo talagang hindi naman po tayo mga bulag, no? Makikita mo dyan sa pamuntang Intramuros, no? Sa Fort Liwasang Bonifacio, parang gano'n, no? Sa Taft Avenue, diyan sa City hindi po, no? Hindi po totoo 'yan. No, ibinida rin ni Lacuna sa kanyang panunungkulan ay lalo pang pinasigla ng sektor ng turismo, inaayos sa iba't ibang mga pasilidad, parke, plaza at iba pang mga pasyalan. Hindi po totoo 'yan, no? Binuksan natin sa publiko mula Lunes hanggang Linggo ang iconic Manila Clock Tower Museum kung saan makikita mga obra ng iba't ibang alagad ng sining, gayon din ang 360 panoramic view ng syudad. Ayan, hindi ko pa po napuntahan yan. Well, siguro, one of these days, pwede po nating puntahan yan, no? Dahil dito, isama siya bilang isang tourist destination sa half-off ng Department of Tourism, NCR. Nag-Grand Champion tayo sa Museums and Galleries Month, no? NCAA, Grand Champion din tayo sa Best Brochure category sa Top Pearl Awards at nakapit din natin ang Golden Leaf Presentation. Ano po yung recent parang hindi naman award pero isang yung one of the riskiest cities in the world, no? Ang hirap po noon. Kinilala rin, no, na Best Tourism Religious Practice para sa matagumpay ng pagsasagawa ng mga transaksyon ay team na Nazareno. Ay talaga naman totoo din po 'yon. Marami pong magagandang simbahan diyan sa Maynila, no? Nailunsad ang 8 tourism hub sa Maynila na resulta sa pagdagsa ng mga lokal at dayuhan turiso. Saan po kaya ito, no? Pwede natin malaman kung saan nga ito mga ito. Ang Department of Tourism ay nakapagtala ng humigit kumulang sa 14 na milyong lokal at dayuhan turistang dumayo sa Maynila sa loob ng isang taon. Tama din po yan dahil sa Intramuros na nga lang, marami po talaga ako nakikitang mga foreigners, no? Incheck, Taiwanese, Koreans, Americano, Europeans, mga gano'n, no? Marami po talagang pumupunta dyan. Kaya lang, nakakalungkot isipin, ang pangit po ng Intramuros. Kaya naman pinabulaanan ng alkalde ng city ay, yun po ang lumabas sa datos no? Kahit tinawag na Manila, ang totoo ay patungkol sa Metro Manila, hindi lamang Maynila kundi buong Kalakhang Maynila. Ayun, okay. O baka nga naman gano'n, no? So buong Metro Manila at hindi lang Manila, no? Panawagan ni Mayor Lacuna sa bawat Manileño, simulan at itama ang ating komunidad, magkaisa at pagsikapan, ibalik sa ating minamahal na lungsod na maging ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat, isang Maynila na makapagbigay bawat pagkakataon at ungunlad. Ang Kapitolyo niya ay simbolo ng bansa na minamahal ang pinagmamalaki hindi lamang ng mga Manileño kundi bawat Pilipino. Tama po yan, kaya nga ang panawagan natin, magkaroon po tayo ng isang leader na makakapag buhat o makakapagpabago sa Maynila, no? Aesthetically, pagandahin para yung maturista ay makapagpunta doon. Talagang makikita mo naman talaga 'yon, no? Talagang hindi naman kunwari yung wifi, no, nawala na rin na programa, no? Yung water fountain hindi naman po siya kaaya-aya. Yung mga ganung bagay. Marami pa pong iba dyan, no? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka naman para we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.